Ma'am Jean, good evening. Ayan. Ma'am. Good evening po. Good evening, ma'am. Go. Po. Hey. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin, kahawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Vicente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao pagpunta po dito sa Villamor po, layo lumabas. Lumapag po sila ng C-130 unit po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility ng mga around 9-10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-aandar po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum na within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? Doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila ng Apo. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun lamang po. Ma'am, sunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso po. Ma'am, kanina ng 24 hours ultimatum po na nabanggit niyo kanina. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan po pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na pinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po nila Pastor Kibuloy at apat pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. In particular sa mga merkado? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya na po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at ito naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung po pang Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, yung importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, tingin lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po sila kwarto po, malilitin but meron na pong plano dahil kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. Bibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely ma'am, magkakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasuot sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na
Papatapusin na po na natin yung proseso po. What's important is which is what we'd like to confirm po na nasa custody na po ng PNP, sila Pastor Tibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ma'am, tingin po ka. Ma'am, tingin kami picture, videos. Picture. Hindi na sa mukha. May nakataas. Mike! Lima. Oo, Andrea! wait lang, gagapain ko. Andrea, tanda! Guys, kung tayo, magkakapag tayo ng malitrato. Mike, Starlight kami. Go! Kana! Maano natisisi yung audio para kumikita ka. Okay, so, i-ano natin? Teka lang, ako nawala. Pag-usapan natin ng content, ako kakalive lang natin kanina. Kaya lang, syempre, mga update tayo, haharapin ko pa nga kung susunod, kung meron pa tong presko, maliban dito, di ba? But anyway, ito ang dating sa akin, di ba? So, lumalabas pala, hindi sumuko. Pero parang kasi yung lumabas, di ba? Kung hindi, binigyan ng ultimatum. Diba? Kung hindi papasukin na nila yung isang lugar, na yun ang tingin pinaghihinalaan lang nandoon. Diba? Binigyan ng ultimatum ng PNP. Diba? 24 hours. Kung hindi pala ito pa, binigyan... ng ultimatum, ay hindi pa surrender. So, mamaya pag nakarinig tayo ng mga balita na kusang sumurrender ito, mali yun, di ba? But anyway, ganito nga, explain ko sa inyo, di ba? Kapag hinuli kasi ang isang tao, ano ba? Hindi naman to warrantless arrest. So, merong warrant of arrest, hindi to warrantless, ha? So, may warrant of arrest, dadaling ka sa presinto, diba? Kaya nga din nila doon sa Manila. Kasi bakit? Dito yung kaso. So, dapat dito. Now, okay? So, pag sinabi mo kasi mga booking, hindi sinasabi na piano. Yung mga fingerprints mo, kukuhanan yan. Tapos, okay? May mugshot yan. Okay? Pag ang mugshot niyan, ito. Bakit sinabi niya na may medical? It's, yun talaga yung routine. Yun talaga yung requirement. Diba? Bakit? Ito, in-explain ko na sa inyo to. Bakit kailangan magpa-medical? Hindi pwedeng hindi magpa-medical, ha? Requirement yan. So, kasi para makikita kasi sa record, di ba? Dapat accredited hospital. Makikita kasi sa record kung yung mga tao, may mga pasa-pasa. Titignan yan. Kung may sugat, kung may masakit, di ba? Katulad yan, sabi niya parang tumaas daw yung BP, di ba? Normal yun kasi nakubit. Normal talaga yun. Sa edad niyang yun, di ba? So, yung isa, pinaka-importante dyan, kung okay ba yung tao, kailangan ba dali sa SERDA, physically, yung condition niya is pwede siyang ipasok. At the same time, hindi siya nag-suffer ng mga contusions, mga pasa, na pwedeng mangyari is kung may pasa yan, is baka binugbog. Diba? Abang dinadala dito. Oh. Diba? At lalo na to, diba, may issue. Kailangan talaga ipakita na, uy, nung dinala namin dito, malinis to, wala tong pasa. Hindi ba? Pili ko naman kasama yung lawyer, eh. Kasi binasahan na Miranda rights, diba? Kasama yung lawyer. So, I think, kasama dito, hanggang sa sa pagsuko, sa pag-aresto, hanggang sa pagdala dito, baka kasama naman siyang lawyer. Okay? Ano? Okay. May tanong kasi kanina dito, di ba? Okay. Dapat yung attorney to kasuhan, sina Madoy at yung iba pa nagtulong.
Sa akin lang ha, tingin ko dapat oo. Kung sino yung mga ring, ay mali, wag yung word, S-I-N-U, ngaling, oo, ano kasi, ano yan eh, bawal yung words na yan, okay? So, pagka merong gumawa ng ganun, dapat talaga, tawag dito, bigyan ng leksyon. Kasi otherwise, pag hindi yan binigyan ng leksyon, gagayahin yan. Diba? O, lalo na kung lawyer pa yung involved. O, diba? Parang napaka-ano yan eh. Violation na yan ng professional ethics eh. Diba? Yung code of professional ethics namin. Diba? Yun nga sabi ko, kung talagang yung tao na yan ay may warrant of arrest naman at legal naman, at wala ka ng legal remedy na wala na, at ang nakita sa yung remedyo, ay pasukuin yung kliyente mo at ilaban na lang yung kaso, yun dapat ang ginagawa na isang totoong officer of the court. Diba? Pwedeng ikaso, of course, obstruction of justice. Oh, obstruction of justice, maliwanag yun. Kasi ang lawyer, hindi totoo yan na may privilege communication. Okay? Applicable lang sa lawyer itong mga kaklira, liwanagin ko. Halimbawa ako, kliyente ko halimbawa si Marian Nanale. Kliyente ko siya. Tapos, alam ko, fugitive siya. Sorry, Marian Nanale. Ikaw yung fugitive eh. Fugitive siya. Tapos, ako na lawyer, alam ko kung nasaan siya. Obligasyon ko kasi na hindi harangin. Diba? Isusurrender ko siya. Ang hindi lang ako pwedeng makasuhan kasi may decision na dito ng ganitong klase, mga kakli. Kapag ka yung tao, let's say si Marian Nanale, nagpanotaryo sa akin. Nagpanotaryo sa akin, tapos, yun lang yung naging trabaho ko, hindi naman niya ako retained lawyer. Or kahit retained lawyer niya ako, nagpanotaryo sa akin, alam ko at the time kung nasaan siya. Pero after kami magkita at nagpanotaryo siya, dahil ginawa kaming pleadings, di ba? Umalis na siya. So, wala na akong personal knowledge kung nasaan siya, di ba? So, pwede akong makalusot sa obstruction of justice. Pero dito kasi, mga ka-clear, very clear, na nandun sa KOJC. Compound, doon nahuli. Diba? Sinabi niya ni Ma'am Jean Fajardo, nandun doon nahuli, binigyan nila ng ultimatum. So, in other words, yung lawyer, alam niya kung nasaan. Yung mga KOJC members dyan, alam nila kung nasaan. Oh, paano yung mga vloggers na nandiyan personal at nagmumura pa sa PNP? Minura pa si PNP, si Major Torre. General Torre. Diba? Minura pa talaga. Sa akin, dapat kasuhan yun. Diba? Tapos ano sasabihin nila? Ay, hindi namin alam na nandiyan pala. Akala namin wala. Ano yung pala? Hindi nyo pala alam na nandiyan. Bakit ang lulutong ng mura nyo? Diba? Isa pa kayo sa naging nakipagsabwatan para hindi agad sumuko si Pastor Kibuloy at yung mga kasama niya. Imagine nyo yun ang huli. Pang-apat si Pastor Kibuloy. Oh. Diba? Ang daming nahuli. Kaya magkakasama sa... Okay. Palitin natin. Ano sabi ni dati? Anong sabi ni Senator Bato? Yun nasa ilalim? Baka daw pala ka? Diba? Wala pala kayong alam. Kung wala pala kayong alam kung nandiyan. Diba? O, lima na huli, no? Kasama si Pastor Kibuloy. Okay. Kung totoong wala kayong alam at hindi nyo tinatago, huwag na kayo magsalita kasi nandiligaw kayo ng tao. Ito naman si Senator Bato. Diba? Alam mo naman may mga gadget yung PNP. At tingin ko, nung panahon na siya yung PNP chief, di siya nakagamit nun. Never siya nag-effort. Ayun lang. Diba? Iba si iba si General Torre. Iba rin si General Marbil. Oh. Ano pa yung sinabi dati ni Senator, ni VP Sara, na about General Marbil, parang mabagal. Diba dapat kailangan na may mga, body cam, gano'n, di ba? Sa pag-aayos ng panghuhuli or pagsasagawa ng mga PNP operations. So, parang nababagalan siya sa kilos ni Marbil.
Di ba? Eh actually, hindi naman yan magbabagal kung hindi nyo yung kinukonsinti yung pagtatago. Di ba? Ni, Pastor Kibuloy. Ulitin natin, ilan? Oh? Si Pangulong Duterte ba? Dating Pangulong Duterte, dapat ba natin pasalamatan? Kasi siya yung isa sa mga nag-squill. Umpisa pa lang. Diba? Na yung KOJC compound, Mayo, yun yung sanctuary niya. Hindi yan lalayo. Parang gano'n, di ba? May pabilo siya gano'n eh. Kaya lang, ano sabi niya? May hirapan kayo dyan. Kasi bawat bahay niyan, bawat villa niyan, mag-apply kayo for search warrant. Yung pa sabi niya eh. It is also wrong. Di ba? Oh, ito pa mga ka-clearing, di ba si dating Paulo Duterte, administrator ng ng mga property ni Kibuloy at saka property ng KOJC. Hindi natin siya nakikita Diba? Baka may pain. Kasi isang araw, diba, parang may nakita tayo sa video, parang hirap lumakad. Tanda na kasi, huwag na natin siya istorbuhin. Diba? Yan. Yan ang mangyayari sa mga nagtatanggol. Ano kaya yung mukha nila, Senator Bato? Mga kaklit, kayo nga, kayo dyan? Mag-comment kayo. Ano kaya ang nasa sa loob nito tatlong senador na to? Diba? Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, na talagang pumunta pa, dumayo pa sa Davao, diba? Dumayo pa sa Davao para mag-ocular inspection. Dahil nga sabi ng mga taga-KOJC, hindi sila nakakapasok doon sa basement na di umano, yun ang ina-excavate, dinidig, inuhukay, binubutas ng PNP. O, using their power, using their title as senator, ay subot ang tatlo sa Davao. O, para ano? Para makita kung may butas at pahintuin. Ay, totoo namang ginawa nila, diba? Sa Senate hearing, makailang beses niyang in-convince. Hindi ba? In-convince. Hindi naman nakiusap. Sabi ko, nambabraso, di lang nakaya. Diba? Nambabraso sila na i-pull out. Ito yung tingin ko Kung ba't sila nagmadali mag-ocular at nagmadali sila magkaroon ng hearing? Kasi alam nila na hindi tumitigil si General Torre sa paghahanap at sa pagbubutas. Diba? So mukhang masusukol, kaya ito si attorney, attorney Torion, nag-request, ayaw ko man sabihin siya nag-request, pero basta, nagkaroon hearing, mabilisan. At, tandaan niyo mga kaklir, bago magtapos ang hearing, sinabi na Tony Torion, they are seeking protection from the Senate. Dahil alam daw nila, pagkatapos ng hearing, babalik na naman yung mga pulis. So we are seeking protection. At magkaroon tayo ng hearing indefinitely. Ibig sabihin without end. Diba? Parang only hearing ang mangyayari hanggang hindi tumitigil ang PNP. Yon ang request ni Tony Torion. Hindi nga. Bakit ganon? Yun lang diba? Bakit ka mag-request ng protection from a lawmaker? Lawmaker yan. Diba? Hindi yan police. Diba? Hindi yan otoridad para sa peace and order. Ang trabaho nila, magsagawa ng batas. Kasi, bakit yan? Ba't siya humingi ng tulong? Dito sa tatlong to. Alam na, sila ay tao, kaibigan, may utang na loob kay Pastor Kibuloy. Diba? So, susuportahan talaga nila si Pastor Kibuloy. Tulad na lang ni Senator Robin. Makailang beses niya sinabi na kaibigan ko si Pastor Kibuloy. Wala naman yung ginagawa kundi labanan ng NPA. Oh. Dahil nung ako ay kumandidato, nabigyan siya ng
Free time sa SMNI. Free ads yun. Diba? O ano pa? Chopper. Chopper. Pinahiram siya. O. So, ganon ang ginagawa ni Pastor Kibuloy. Okay? Imagine niyo to, ha? 2013, kung di ako nagkakamali, 2013 to. Si Senator Subiri nag-donate ng 300,000 pesos sa Tamayo sa KOJC. Okay, 300,000 pesos of donation. Diba? Dinodonate yan para sa simbahan sana. Diba? Para sa mga miyembro. Pero, ang ginagawa naman ni Pastor Kibuloy, okay ha, 300,000 yan from Subiri ha. Aba, nagbibigay ng envelope sa mga taga-NBI sa Region 11 na may lamang pera. Saan galing yun? Imagine mo, ikaw nagdodonate sa simbahan, tapos si Pastor Kibuloy, ginagamit yung pera pambigay sa NBI. O kaya, pantulong sa kandidato na lalaban sa pagkasenador. Samantalang, ang sabi dito, yung mga bata, menor de edad, sagad to the core talaga, no? Diba? Ang pagbebenta ng kakanin, makaipon lang. Tapos, ipamimigay niya, luxury car, binanggit ito ni dati Pangulong Duterte, mukhang dalawang sasakyan, or isang sasakyan, luxury car, binigay sa kanya. Kung ano si Pastor Kibuloy meron siya. Nakita niyo ba yung mga motorbikes nito pagka lumalarga sa Davao? Oh, inamin pa, may dating Pangulong Duterte, binigyan siya ng lupa. Property. Si Pastor Kibuloy, 2, 3. So tapos, kayo, magdodonate sa KOJC, tapos si Pastor Kibuloy, gagamitin niya sa mga kaibigan niya, sa mga gobyerno, sa mga ahensya, na maaaring mga tulong sa kanya. Okay. Kamustahin natin ito. Tatay, nagkukwento na tayo. Kamustahin natin. Sige. Alala ko tuloy si NBI. Ulitin natin. Si NBI, Archie Albao, pumunta sa KOJC. That's August. At the time na yung mga miyembro ng PNP nakahambalang na sa harapan ng gate ng KOJC dahil nararamdaman ni General Torres na nandoon si Pastor Kibuloy. Okay? Pero hindi pa sila pumapasok sa loob, ha? Nag-ano na sila, bantay, pakiramdam. Pero marami na. Kaya nga nagalit si Mayor Baste. Remember, mga ka-clear, nagalit si Mayor Baste dahil nakakakos daw ito ng fear. Diba? Nakakakos to ng takot sa mga miyembro ng KOJC dahil nakahambalang ang mga pulis sa harapan. At sila ay si checkpoint. Diba? Malapit doon sa KOJC compound. So, ang gusto mangyari ni Mayor Baste, paalisin yung mga PNP. Yung mga taga-PNP. Gusto niya paalisin at that time. Kaya sinabi niya na itong si Major Torre, immature. Diba? Immature. Dahil nga ganun nangyayari, nakakambalang yung mga pulis kaya. So, after that, nakakambalang, diba? Fine ngayon ito, kung di ako nagkakamisa kasi alam ko, July yung pinalam dito Amparo nila ng KOJC, saka nung yung school, okay? Kasi nga, nakakakos daw yung ng fear sa safety ng mga tao. Ang requirement naman doon dapat unlawful act. Kaya lang, di ba? Nag-aayos, magsiserve lang naman sila at nakabantay sila. Wala naman silang ginagawang pananakit sa mga taga-KOJC. Ang katak-katak kapase.
ginarant ng Regional Trial Court ng Davao City Branch 15. Nagbigay ng TPO. Ito na nandoon na sa loob. Ito sila, General Torre. Okay, sige, balik tayo sa NBI. Si NBI ngayon, diba, hindi pa mapasok si PNP sa loob, diba? Sila General Torre, hindi pa. Nandun pa lang sila sa labas. Nangangamoy-ngamoy, umaamoy-amoy pa lang, diba? Pero, nung naamoy nilang nandiyan yan, doon sila pumasok. Pero prior to that, diba? Hindi pa sila pumapasok. Pumasok si Archie Albao. Yan, NBI, Regional Director, Region 11 Director, NBI Director ng Region 11. Davao yun. So, ngayon, nung pumasok si Archie Albao, okay, ang kasama yata niya is 20. 20 ha? 20 lang sila. Pero ang pinapasok daw is 10. 10 miyembro na NBI. Okay? So, yung 10 na yun, di ba, pumasok daw. Pero di daw dinala halungkat lahat, dinala napuntahan lahat. Kasi malaki. Malaki naman talaga, di ba? Tapos, wala daw kuryente. Kaya gamit nila flashlight. Alam niyo ba mga kaklit, kung gaano lang sila katagal sa loob para maghalungkat, para hanapin si Pastor Kibuloy? 1.5 hours. Sa laki nun, nagkaroon sila ng conclusion. Okay? So, sabi nila, ito naman tunnel. Itong tunnel, sabi ni Archie Albao. Itong tunnel, open secret to. May isang tunnel dito, pero hindi pa tapos gawin. Parang kalahati pa na nagagawa. Pero walang sign ni Pastor Kibuloy o ng mga anumang, kung sino mang mga akusado pa. Walang sign ng Pastor Kibuloy. Hindi namin nakita si Pastor Kibuloy. Talaga naman di mo makikita. Diba? Kulang naman yung paghahanap mo eh. Okay? So, ngayon, ano nangyari after that? Pagkatapos, mga kakliyan. Diba? Pinapalabas ngayon, labas na, diba? Okay, kaya nga sila hinarang ng PNP. Okay, ba't hinarang sila ng PNP? Itong mga taga-NBI. Hinarang talaga sila. Chinek yung mga sasakyan nila. Diba? Kung dala nila si Pastor Kibuloy sa loob. Siyempre, mahirap niya yung magkatiwala. Especially, inamin naman, sabihin ko, inamin naman ni NBI Director Jimmy Santiago na tumanggap naman talaga yung NBI dahil nag-alok daw ng tulong itong si Pastor Kibuloy. At dumalaw itong si Archie Albao noon, nung bago siyang appointed as NBI Director. Dumalaw siya kay Pastor Kibuloy. Siya pa dumalaw. Ito naman sa akin, di ba? Di ba pag ikaw yung newly appointed, kasi newly appointed kang ganyan, o newly elected kang ganito, di ba, ang nagko-courtesy call yung mga tao mula sa loob, mula doon sa area na yon at magko-courtesy call sa'yo, kasi ikaw yung bagong saltay. Di ba? Ikaw yung bagong dating. Ikaw yung bagong appointed. So, magko-courtesy call ngayon yung mga tao na nandoon na. Pero ito, hindi si Pastor Kibuloy nag-courtesy call kay NBI Director. Si NBI Director Archie Albao ang nag-courtesy call kay Pastor Kibuloy. So ngayon, ang sabi daw ni Pastor Kibuloy, ano ba nga tutulong ko sa inyo? So, napakabait nga, sabi ni NBI Director Jimmy Santiago, mabait si Pastor Kibuloy. Filantropo. So, tumulong. Wala namang masama daw. So, ina-account mo ba? Kung magkano binigay? Saan dumaan? Sino gumamit? Nalista ba yan? Kung magkano pera binigay? So, pag pilantropo, pwede magbigay ng pera sa mga taong gobyerno? Ang sabi niya, iba naman daw kasi yung sitwasyon ngayon kasi may kaso na. So, kung ngayon daw tatanggap, ibang usapan yon. So, in other words, pwede pa lang tumanggap ang NBI. Naku, huwag naman sana, hindi naman, marami naman tayong kakaibigan from the NBI, parang hindi naman dito. Pero, parang yung pagkakasabi nitong si NBI Jimmy Santiago na, okay lang, parang, ito. Parang sabi niya, iba kasi ang sitwasyon kapag may criminal case. So, ibig sabihin, kapag walang criminal case, pwedeng tumanggap ang NBI kasi wala namang issue. Parang mali, di ba?
mali. Okay. After that, pinakalabas. Wala na yung NBI. Wala sila nahuli. Ngayon, nung pumasok na si General Torre, mga kaklir, pumasok na si General Torre, ang sabi ni attorney, Torion, attorney, anong hawak mo? Alias warrant? Para lang kay ano yan eh. Yung letter S, Stephanie, hindi. Basta yung isa. May isa lang. Isang pangalan lang yon. Kumbaga, hinahanap niya yung warrant of arrest na Pastor Kibuloy. Eh, kahit yung wala ng warrant of arrest yung tao, pwede naman eh. Ito binigay ko na sa inyo to may rules dito na hindi kailangan dala yung warrant of arrest. Kung hihingin nung taong inaresto yung kopya, saka mo ipakita. Immediately. Kung nasa office, o di ibigay mo kagad. The sooner, the better. Kung yung taong inaresto ang hihingi. Diba? Sa atin, public knowledge, judicial notice, may warrant of arrest talaga si Pastor. So bakit hinihingi pa ni Atty. Torion? Alam naman niya na kahit walang dalang warrant of arrest, the police officers, basta may warrant of arrest talaga, pwede yamang aresto. Saka na lang ibigay yung warrant of arrest, hindi kay Atty. Torion, kay Pastor Kibuloy, kung hihingin niya, at yung ibang mga tao doon. Diba? So, pagpipigil yun, mga kaklit, pagpipigil, para maantala, diba? Kinantala, ang sabi ni General Torres, sige, I will give you 30 minutes. Naantala na yun. Okay? So, ano sabi niya ulit? Attorney, may NBI certification na serve na yung warrant. Diba? Does it mean ba? Close talaga sila ni Archie Albao ng KOJC? Bakit siya magsicertify ang NBI Region 11? Bakit siya magsicertify na na-serve yung warrant kung hindi naman nila nahuli si Pastor Kibuloy? Diba? So, pinaparating ngayon ni Atty. Torion, General Torre, hindi ka nakapwede pumasok dito kasi na-serve na ito ng NBI. Hinaharangan, diba? So, bakit magbibigay ng certification ng NBI na-serve na to para hindi makapasok ang PNP? Kaya ba sila unang pumasok doon at nagsagawa ng kanilang paghahanap kay Pastor Kibuloy ng isa't kalahating oras para masabing serve na to at hindi na pwede pumasok ang kung sino man ang gusto mong aresto dito? Yun yung lumalabas na strategy, mga ka-clear. Okay? Eh, hindi umubra eh. Diba? Hindi umubra. Nahuli pa rin. Okay? So now, tulad niyan. Okay? Na-medical na siya, napa-medical legal na siya, mukhang tumaas ang BP, lahat sila nahuli, mukhang okay physically, walang harm, magtutuloy-tuloy na ito. Okay? Ito ay umpisa pa lang ng pagdinig talaga. Di ko alam alam mo, kahit may kaso ito mga kaklir, kahit may kaso ito, pwede pa rin siya imbitahan. Si Senator Risa Hontiveros. Ang hindi ko lang alam niyo ito mga kaklir, tignan nyo mga strategy mga strategy. Baka gumaya sila sa strategy na ito. Total, ito naman sa akin total nakakulong na ako. No bail ako. Diba? Hindi na ako natatakot makulong. Kahit hindi ako sumagot sa'yo. Diba? Katulad kasi diba? Okay na daw siya makulong. Si Alice Go, tignan natin kung ganun din. Bakit? Okay? Alice Go, sasagot ang bata o hindi? Malamang, turo na abogado, huwag ka na sumagot. Diba? Total, makukulong ka naman. Alice Go, kasi, ang kaso niyan, human trafficking. Pwede? Diba? Pwede hindi siya sumipot. Kasi kulong naman ako, kulong niya na ako. Para hindi na lang siya madinig diyan sa Senado. So, yun ang aabangan natin. Magsasalita pa si Pastor Kibuloy. Ang hiling naman niya na mapunta na sa korte yung kaso ay wish granted. Wish granted. Pero yung mga kakliyan, feeling ko kasi, hindi niya in-expect na masasampa yung kaso sa korte.
Kasi at that time, paki-remind nyo nga ako mga kaklit. Nung panahon ba to, nung nagtatago siya, hindi pa buwag ang unit team eh. Remember? Pero, siyempre, may parang wall na kay PBBM at sa akin, Pangulong Duterte. Pero between DP Sara and PBBM, parang wala pa, di ba? Okay pa sila eh. Okay pa sila. So, tingin ko, kaya nire-request niya na sa court na lang. Baka ina-expect niya na hindi siya tutuluyan. Especially, marami siyang friends na politiko. At, mukhang kaibigan niya rin si SOJ Rimulya. Kaya hindi niya in-expect. Kaya sige lang, korte lang yan, madidismiss naman yan. Yun yun. At kung matuluyan man siya, kung matuluyan man yung kaso, ma-recommend, kaya gusto niya sa court, bakit? In-expect niya na hindi matatransfer ang venue. Diba? Kasi kung Davao City lang, kaya. Yun yung nasa utak nila, sa isip nila. Kaya. Diba? Kaya sa Davao. Kaya nga itong CA yung sabi kong huling kaso, na binasura yung TPO ng RTC, maliwanag sa decision ng Court of Appeals. Ang RTC Davao DA dapat nakikialam, especially patungkol sa kaso ni Kibuloy. This writ of amparo is about serving warrant of arrest, which is also related sa kaso ni Pastor Kibuloy. So, pinagbawalan na kayo ng Supreme Court na makialam sa mga kaso ni Kibuloy, pero nag-decision ka pa rin. Influential lumalabas si Pastor Kibuloy sa Davao City. Kaya dapat kayong mga taga Davao City, huwag kayong magte-take cognizance ng kaso patungkol kay Pastor Kibuloy. So, yun yun. Diba? Kuha nyo? So, kaya ngayon, tingin ko, hindi talaga niya in-expect. Kaya sabi niya, just go to court. Doon ako sa korte. Diba? Doon ako sa korte, hindi dyan sa Senado. Diba? Pre-judge na ako sa Senado. Sa korte tayo magkita. Oo, ayun. Wish granted. Diba? Yan ba ang mukhang ito yung endgame na hinahanap ni Senator Bongo. So, tingnan natin, no? Sana, tingin nyo ba? Magkakahiling ba? Of course, hindi na. Hindi na to. Diba? Parang ito na lang yung nangyari kay Pidea Leaks. Diba? Parang biglang nalusaw. Nalusaw na rin to. Bakit? Wala na sila po protection na nahuli na eh. Ang reason lang naman ng pagpapahiring dyan, hindi naman in aid of legislation para ma-protectionan. Maliwanag naman sinabi niya Tony Torion. We are seeking for your protection. At umuo naman si sabi niya, hindi ko ba ito tatapusin itong hearing na ito, suspend ko pala. Huh? Anong balak mong gawing batas? Kung only hearing ka rin dyan, parang wala ka natututunan. Tapos, binabraso pa si General Torre na i-pull out yung police. Anong meron? Diba? Anong meron? Ay, nako. Sige. Naku, nakaalam tayo ngayon, nakatatlo tayo, biglaan itong mga... Pero masaya naman tayo kasi updated tayo. Rona!